Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. Habang inaayos ang sarili sa harap ng salamin, ay hindi magkamayaw ang isipan ni Audrey. Naiisip kasi niya ang mga maaaring mangyari sa gabing iyon. She and Todd have a date. Habang tinatapos niya ang trabaho kanina, ay biglang lumapit sa kanya ang lalaki at nagtanong kung libre ba siya sa gabing iyon. Dahil wala naman siyang lakad, after office hour, sinabi niyang available siya. Niyaya siya nitong lumabas sila at susunduin na lamang siya nito sa kanyang unit, katulad ng ginagawa nito on their first date several night ago. Checking her reflection in front of her hug mirror, she made a lot of turning to see if everything about her was perfect. Kahit pa maayos na ang kanyang itsura, ay sadyang hindi pa rin siya mapakali. She found her anxiety level increasing with every second that was passing. At mas lalo pa yung umigting nang hindi pa rin dumadating si Todds. 30 minutes na ang nakalipas mula sa kanilang napag-usapang oras. Todds, ano na bang nangyari sa'yo? Bakit wala ka pa? Puno ng pag-aalala niyang tanong as she kept facing back and forth in her living room. Halos mapatakbo siya sa kanyang telepono. Matapos basagin ng pagtunog niyon ang nakakatensyong tahimikan na bumabalot sa kanyang buong bahay. Hello, Todds! Ang kaagad niyang bungad nang sagutin iyon. Oh my God! Don't tell me hindi pa rin siya dumarating. Bulalas ni Carly mula sa kabilang linya. Hindi bang usapan nyo ay 7 o'clock? Di yata magandang senyalis ito, girls. For the second time around, ay parang i-Indianin ka na naman niya. I'm sorry, but if I were you, mababastusan na talaga ako. Imagine, i-Indianin ang beauty ko. Hindi ko yata matatanggap yon. Grabe ka naman kung mag-isip. Hindi natin alam baka mamaya nagkaroon uli ng emergency yung tao, kaya hindi pa dumarating. Nag-aalala na nga ako eh. Baka kung napano na yon, pagtatanggol pa niya sa kanyang kadate. Subalit sadyang hindi ito makumbinsi. Nakatanggap ka na ba ng tawag mula sa kanya? Di pa nga eh. Sinubukan mo na ba siyang tawagan sa cellphone niya? Oo, pero hindi niya sinasagot. Nako, napatampal ito sa noo. Kahit hindi nakikita ng dalaga. Kapag ang isang lalaki ay hindi sumasagot sa tawag ng girlfriend o nililigawan niya, ang ibig sabihin lang noon ay may kasama siyang ibang babae. May ginagawa na sila na kasama niyang babae. Or wala na siyang balak pang sumipot sa date ninyo. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na ang lalaking yon. Gumimik na lamang tayo. Sige na girls, may na-discover akong bagong bar sa Libis. At naglipa na roon ang mga cute. Sorry Carly, si Betsy na lamang ang yayain mo. Hihintayin ko pa si Todds baka dumating na rin siya maya-maya lang. Desidido pa rin niyang tugon. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Sinasayang mo lang ang beauty mo dyan sa lalaking yan. Hindi ka naman pinapahalagahan. You deserve a better guy than him. Believe me. Okay, sige na. Yayain mo na si Betsy na gumimik at mamaya maubusan pa kayo ng cuties doon. Sinabi na lamang niya bago magpaalam sa kaibigan. Naibaba na ni Audrey ang telepono, but her friend's word continued to linger on her mind. You deserve better guy than him. Believe me. A part of her was willing to believe Carly, but another part of her was not giving up and insisted that there was a reason for Todd's failure to contact her to tell her if their date would still push through or not.
Todd is a good guy. Wala naman siguro sa ugali niya ang magpaasa ng isang babae. Muli siyang nagpalakad-lakad sa sala. Masyado na siyang tense. Habang ginagawa yon, ay hindi niya namamalayang binubuksan na pala niya ang pinto ng unit at sumisilip sa hallway. Nagbabaka sakaling makita roon ang lalaking pinakahihintay. Subalit isang malaking sorpresa ang bumalot sa kanya nang bumulaga ang pinakahuling lalaki na ine-expect niyang makikita roon, Will Falcon. "You are Audrey, right?" Tulad niya ay puno rin ng pagkasorpresa ang mukha ng binata nang makita siya. "Do you live here?" Yeah, I do live here." Halos magkandautal na nabalik niya. She still could not shake off her surprise. "Bakit ito naroon? So what? What are you doing here?" "I'm going to live here. Rerentahan ko yung unit na to," paliwanag nito as he pointed to the door right next to her unit. "Ah, ganun ba?" Hindi malaman ni Audrey kung ano ang dapat na maging reaksyon. "Bakit? Hindi ka ba masaya na magiging neighbors tayo?" Tanong ni Will habang tila binabasa ang kanyang muka. "I just want you to know na hindi ko sinadya ito. I never had any idea na dito ka pala nakatira." Ngumiti ito. "Well, it seemed like a destiny is working wonder for us again. Don't you think so?" Tulad noong unang beses niyang marinig ang salita nito tungkol sa destiny, ay tanging pilit ng ngiti na lamang ang naibalik ng dalaga. Sadyang hindi niya masakyan ang kapreskohan nito. "I can see you. You're all dressed up. Waiting for your date?" Patuloy pa nito na masesense na wala siyang balak sagutin ng nauna nitong tanong. "Yeah, I am." Matipid niyang sagot na hindi maiwasang magsisi kung bakit napapasili pa siya sa hallway. Tuloy ay nakita niya ang lalaking kinaiinisan. Tumingin ito sa wristwatch nito. It's already past 8. It's quite late for a dinner unless hindi ka niya sisiputin. "Excuse me, but I don't think we are already close enough para i-share ko sa'yo ang personal kong buhay." Hindi napigilang sabihin ni Audrey na medyo tumataas na ang boses. But in spite of it, Will remain calm and seemingly unaffected. "Don't worry. Now that we are a neighborhood, we will be working with each other. At Ellen, siguradong magiging close tayo." Buong kumpiyansang tugon nito. "Oh, it's that so?" Napataas kilay niyang balik. "Well, if you could please excuse me. I need to go inside and prepare. Kakatawag lang kasi ng date ko. Parating na raw siya." Pagsisinungaling niya. "Alright, sana lang hindi maligaw ng bahay ang kadate mo." Pagkatapos bitiwan, ang pangaasar na yon ay pumasok na ang lalaki sa sariling unit. "Tipati ko talaga. Buisit." Nangingit-ngit na nasabi ni Audrey matapos isara ang pinto ng kanyang bahay. "Diyos ko, bakit naman sa dinami-dami ng magiging kapitbahay ko ang lalaking yung pang ibinigay mo sa akin?" Sa gitna ng kanyang paghihimutok, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pakiramdam niya ay nabuhayan siya ng pag-asa. "Oh, Tods, I know you won't forget me." Excited pa niyang nasabi habang patakbo sa kinalalagyan ng cellphone sa ibabaw ng dining table. Subalit laking pagkadismaya niya nang makitang isa lamang pala yung love quotation na ipinasa ng isang kasamahan sa trabaho. Matapos burahin ang mensahe, ay sinubukan niyang muling tawagan ang binata sa cellphone nito, subalit hindi pa rin ito sumasagot. Ngayon, hindi na niya napigilang panghinaan. "Tods, nasan ka na ba? Ano na ba talagang nangyari sa'yo?" Kinabukasan, ginising si Audrey ng sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. She was all so surprised to find herself sitting on her carpeted floor with her head sitting on the sofa,
while clutching an empty wine glass. "I'm coming!" May pagkairitado niyang balik nang magpatuloy pa rin ang pagkatok habang patungo siya sa gawin ng pinto. "Oh, still in your date clothes." Tila may pagkasupresang bungad ni Will nang sa wakas ay mabuksan niya ang pinto. "Don't tell me, hindi ka sinipot ng date mo kagabi?" Dagdag nito sa tonong may pangaasar. It was then that she was realized that she had fallen asleep waiting for Todds to arrive the previous night. "Ano bang kailangan mo?" Pag-iiba niya ng usapan. Baka naman pwedeng makahingi ng coffee. Hindi pa kasi ako nakakabili ng supplies eh. Napakamot na lamang ng ulo." Ang kanyang tinuran. "Sandali lang." Matabang niyang tugon. Sabay talima at padabog na tinungo niya ang direksyon ng kitchen. Kapal talaga ng mukha. Pabulong pa niyang nasabi. Habang binubuksan ang cabinet na naglalaman ng mga supplies. Pagkakuha ng kape, kaagad niyang binalikan ang lalaki. "O heto." Inabot niya ang isang garapon ng kape. Atakihin ka sana sa puso sa dami niyan. "Oh, this is too much. I only need a spoonful for my cup of coffee," anito. "No problem, it's okay. Take it. Think of it as my welcome gift for you." Balik niya na may pilit ng ngiti sa muka. "Oh, I'm touched, thank you." He returned in that manner that could not be distinguished whether it was sincere or sarcastic. "Is there anything else?" Tanong ni Audrey. Napilit na nilalabanan ang impulse niyang pagsarhan ang lalaki ng pinto. Wala na. Thanks again for this." Tila may pagka-hesitate pang sagot nito. Ay nako, napakahirap talagang maging plastic. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Matapos maisara ang pinto. Closing her eyes for a while to silence her throbbing head. Todd's image flashed on her mind. All of a sudden, she developed this sick feeling in her stomach. Ano na kaya ang nangyari kay Todds? At hindi na naman siya sinipot. It was indeed a big torture for her pride, although the first one had a valid reason. It was a very difficult for her to take that he had stood her up for the second time around. Getting a hold of her cell phone, she felt her breath literally stop as she was preparing to check for any message or missed call. But to her dismay, there was nothing that came from him. She fought hard the tremendous urge to call him up and ask what happened. She realized she needed to preserve whatever dignity was left to her. Sa gitna ng paglalagay niya ng eyeshadow sa kaliwang talukap ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. She almost jumped from her seat in excitement, but instead of seeing Todd's name on the screen, her editor's name appeared. Good morning, ma'am. Bati niya habang tinitignan ang pagkakalagay ng makeup sa harap ng salamin. Audrey, inform lang kita na mapapaaga ng 1 hour ang shoot for revise natin ha. Dahil ni-request ng representative nila, anito. Biglang nakalimutan ng dalaga ang tungkol sa kanyang makeup. Mapapaaga ng 1 hour? Ang ibig pong sabihin, I need to be in the location by now? Precisely. Matipid nitong balik. Okay po ma'am, I'll get there as soon as I can. Kaagad niyang pagtatapos sa usapan. Shit, ano bang araw to? Reklamo niya sabay nagmamadaling ipinagpatuloy ang pag-aayos ng makeup sa kanyang mata. She really hate it when she's being rushed in the morning, for she really like to take her time going through her routine of deciding on what to wear, ironing or curling her long brown hair, and of course, applying makeup on her face. Matapos bahagyang i-apply ang loose powder sa kanyang buong muka to finish off her makeup, she took a one last look
at her reflection in the mirror. Being the perfectionist that she was a bit dissatisfied with what she saw, knowing that she could have done much better if only she was not in a hurry. It took her a while to choose among the clothes lying on her bed until finally she decided on a turquoise knee-length dress. Magandang simula to. Napakaganda. Patuloy pa rin niyang reklamo habang inilalabas ang mga sapatos mula sa ilalim ng cabinet. Subalit hindi pa man siya nakakapili nang biglang makarinig na naman ng katok sa pinto. Oh God, don't tell me it's Todd. Naalarma niyang nasabi na biglang binalot na matinding pag-aalala. Bakit naman kailangan ngayon ka pa nagpakita kung kailan hindi ako handa? Subalit laking dismaya niya nang makita ang bagong kapitbahay lamang pala yun. Yes? Ano na naman ba ang kailangan mo? Sarkastiko niyang bungad. Manghihingi ka na naman ba ngayon ng asukal para sa kape mo? Pasensya na. Nakalimutan ko kanina Maghintay ka lang dyan at kukunin ko. Papatalikod na sana siya upang tunguhin ang kusina nang makaramdam siya ng pagpigil sa kanyang braso. As their skin touched, they both felt like there was electricity that ran down their spine, which created an awkward moment for both of them. Hindi naman ako manghihingi ng asukal Ana ng binata, matapos biglang tanggalin ang pagkakahawak sa kanya. I would just like to ask kung gusto mong sumabay sa akin pagpasok. Well, surely get there faster in my motorcycle. Realizing that she was just wearing her bathrobe with nothing underneath, she clutched it close to her body. Feeling self-conscious, thanks but I can manage. Dagli niyang tugon na hindi man lamang binigyan ng kahit kaunting konsiderasyon ang alok nito. Alright, I'll go ahead then. Pilit itong nagpapakaswal kahit nasa loob ay pagkadismaya ang nadarama. See you later. Tanging tango lamang ang naging tugon ng dalaga. Nadali-dali ring isinara ang pinto pagkatalikod pa lamang ni Will. But once inside her unit, she took a moment to ponder on what had just happened with the guy that she hated the most. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you po and God bless you.